Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang video na ito ay para maliwanagan ang lahat ng mga tao na mahilig manood ng manghuhula, manggagamot, at mga espiritista sa social media at yung mga taong naniniwala sa aktwal talaga, no? Ito yung mga tao na alam nyo naman kung gaano kalakas yung nasa Sikihor, gaano kalakas yung ibang manggagamot, at gaano ka talamak din yung ibang gumagamit ng black magic, gumagamit ng mga spell, gayuma, at mga ganon. Ngayon, yung kaya ko lang i-explain, yung galing sa experience ko, sa ninuno ko, at sa mga tao na naging bahagi, no, ng journey ko bilang manggagamot, manghuhula, at tagasalba sa may hawak dahil sa panata. Kung lagi ninyong iisipin, di ba, kapag bumili tayo, depende, halimbawa sa ulam. Kapag masarap yung ulam, di ba mas mahal siya? Kung bibili tayo ng damit, kapag branded, mahal siya. Kapag kakain tayo sa restaurant, depende, it's 3-star, 4-star, 5-star, or 7-star hotel. Depende yon, di ba? Kung sa mga ibang klase na naman, sa bangketa, sa sidewalk, yung street foods lang, di ba, mas mura. Yung mga site na examples na binanggit ko ay iilan lang po sila. Yung pinakamagandang example, kape. Pwede ka naman magkape ng 5 piso, bili ka ng stick, diba, na kape. Timplahin mo sa sarili mo, sa bahay mo. Maghanda ka ng sarili mong tasa, mainit na tubig, kung gusto mong lagyan ng cream, kung gusto mo pang lagyan ng sugar, etc. Depende sa'yo yon. Kung susumahin mo, pwede kang magkape sa halagang 16 pesos. At pwede ka ring magkape ng 3-in-1. Depende sa brand at depende din sa kung ano yung flavor ng kape or mixture ng kape na pinipili mo. Ngayon, maihahalin tulad mo yon sa ritual, sa mga manggagamot, sa mga mambabarang, sa mga tagagayuma, no? Depende sa nilapitan mong tao. Kung yung tao na yon legit o yung tao peke. May tao din na para siyang ano, 'di ba, kung maihahalin tulad mo yung level namin, pwedeng elementary, high school, college, masteral, PhD. So, yung tinutumbok ko dito, either doon, kahit kanino kayo makalapit. Hindi naman lahat yan masusukat eh. 'Di ba? Pero, yung pabor, dito tayo mag-focus. Lahat ng taong lumalapit sa manggagamot, manghuhula, at mambabarang, gayuma, manggagayuma, ganon, puro lahat yan desperado. Wala na silang matakbuhan na mga options at mga tao na ubos na ang pagkakataon, no? Alamin nyo, ganito yon. Bakit ka nagkaroon ng problema? Kanya-kanya ng problema bawat isa. Isang pinakamagandang halimbawa is unahin natin yung sakit. Bakit ka nagkasakit? Pinatignan mo sa doktor, may sakit kang natural, high blood, hypertension, arthritis, mild stroke, diba? Ngayon, ang pangalawa, pabalik-balik ka sa ospital.
inom ka ng inom ng gamot, hindi ka gumagaling. Sunod ka ng sunod sa advice, hindi ka gumagaling. Hanggang sa dumating ang punto na exhausted na lahat ng pamilya mo, wala nang magawa, pati mga kakilala mo na ubos na, tumulong na lahat-lahat, hindi ka pa rin gumaling. Dahil sa ganong paraan, may nakaturo, magpagamot ka, magpatingin ka, baka nabarang ka. Kapag dumating ang punto na nakitang nabarang ka, kaya ka nagkakasakit, ano gagawin mo? Di ba gustong-gusto mo gumaling? Walang taong walang tao na ayaw gumaling. Gustong-gustong gumaling. Ngayon, yung question doon, kapag binarang ka, kailangan mong tapatan yung ginastos nila doon sa pagbarang sa'yo. Kaya kung nakikita nyo yung picture, as above, so below. Kasi kailangan mong tapatan yan. Ang mali ng tao, gusto niya ng blessing. Pero ayaw niyang magpagod, ayaw niyang mag-effort, at ayaw niya na isugal ang lahat para sa kanyang paggaling. Bakit kaya? Diba? Sa sakit yan. Kapag dito naman tayo sa pera, di ba, kapag marami kang pera, minsan, may mga tao, hindi ko nilalahat, may mga taong madamot, mapagmataas, mapangkutsa, mapanghamak, matapobre. Nung dumating ang panahon na bumagsak siya, di ba, sa pagbagsak, wala kang magagawa kundi lumapit sa isang katulad namin. Hihingi ng tulong. Pagkalipas, pag humingi ka ng tulong sa katulad namin, sasabihin, ganito ang gawin mo para gumaling ka. Ganito ang gawin mo para matanggal lahat ng kamalasan mo sa buhay. Makikita lahat yan. Lahat ng anggulo kung bakit ka minalas, kung bakit ka na-bankrupt, kung bakit naubos lahat-lahat. Kahit hindi pa tungkol sa pera, kahit tungkol pa ito sa kalusugan, tungkol sa relasyon, sa pangkabuhayan, sa pagsasama ng isang mag-asawa, ng mag-anak, ng magpamilya, magkaibigan, magkatrabaho, at ng kahit kanino. Ito yung punto na tatanungin mo ang sarili mo, bakit para kang sinakluban ng langit? Ito ang punto na bakit ka tinalikuran ng grasya. Alam nyo, hindi mahirap bawiin at hingin sa Diyos na ibalik sa inyo yung mga gusto ninyong mangyari. Ang mahirap ang pag-uugali ng tao. Ito yung pag-uugali na gusto mong yumaman ulit. Diba? Gusto mong humingi ka ng tulong sa katulad ko. Pero ayaw mong magbitaw ng grasya. Ayaw mong magbitaw para doon sa gagamiting perdon. Ayaw mong magbitaw para sa gagamiting spices, baraha, crystals, and charms, and everything. Lahat yun kasi merong mga oils, depende yun kung ano kailangan gawin. Ngayon, paano ka gagaling? Paano ka suswertehin uli? Paano ka babalikan? Paano ka patatawarin? Kung ikaw mismo nagdadalawang isip, ng hihinayang, at sigurista. Gusto mo mauna ang resulta bago ka maglabas ng pera. Gusto mo maglabas ng pera, pero hindi yung totoong presyo ng perdon, kundi gusto mo pang tumawad. Ibalik ko sa inyo ngayon.
kung kayo ba magnenegosyo, gusto nyo lang ba na malugi lagi? Halimbawa, yung kapital mo 10 piso. Tapos, yung presyo mo, ginawa mong 15. Kasi may labor ka pa, may delay pa, may oras pa, may dugo at pawis, di ba? So, kung merong taong darating at sasabihin, ma'am, gusto ko sanang bumili ng ganito. Magkano po ito? 15 po yan. Hindi ba pwedeng tumawad? Ngayon, ano gagawin mo? Di ba mag-iisip ka? Kung lahat ng tao tatawad, halimbawa, yung tubo mo doon is 5 piso. Kapag tumawad siya ng 1 piso, 2 piso, pwede pa. Pero kapag lahat tumawad ng tigda 2 piso, kakayanin mo kaya? Di ba hindi? Kasi malulugi ka dun eh. Wala nang bayad yung pagod mo, wala nang bayad yung oras mo, wala nang bayad kung ano man ang extra effort na ginagawa mo. Sa mga tao na makakarinig ng video na ito, no, ng audio na ito, gusto ko lang ipaalam sa inyo, to cut the story short. Kung gusto nyo yumaman, mag-invest kayo sa tamang proseso ng ritual. Kung gusto nyo gumaling kayo, balikan kayo ng mahal nyo, kung gusto nyo makita yung nawawala ninyong anak, asawa, magulang, at mga alagang hayop, o mga alahas, o mga ano pa, tapatan nyo. Huwag nyo tawaran. Dahil Diyos mismo gumawa ng langit, gumawa ng lupa. May araw, may gabi. May tag-ulan, may tag-tuyo. So lahat-lahat equal dapat yun. Di ba lagi natin sinasabi, dapat patas ang patakaran. So paano magiging patas yun? Kung gusto mo, gumaan ang buhay mo, pero yung gumawa ng ritual, papatayin mo. Ngayon, isa itong enlightenment sa lahat-lahat ng tao. Kung gaano kalaki ang hiling mo, yun din ang dapat handa mong ibigay kapalit ng pangarap na yan. Sana maliwanag sa lahat-lahat at sana may matutunan kayong leksyon sa ganito. Dahil kapag nakatanggap kayo ng libre na serbisyo, pakatandaan nyo, ang libre na yan. Ito pinakamagandang example ng libre. Di ba merong mga matatandang puno, pinuputol? Di ba kasabihan, bago mo putulin ang isang matandang puno, ritualan mo, dasalan mo, mag-alay ka. Hilingin mo, bago mo putulin, kailangan makasagot siya ng oo. Kailangan makaalis sila sa puno na yan bago mo putulin. Alam mo kung bakit? Dahil kung pipilitin mong puputulin ang isang puno na maraming nakatirang espiritu at engkanto, kung sino man ang taong nag-utos, ang taong nagputol, at mga kasapi nito, magkakasakit, mamamatay, malulugi, at mawawala sa mundo. Ngayon, hindi ganon kadali dahil kailangan mong humingi ng permiso, kailangan mong alayan, kailangan mong ritualan, kailangan mong antayin kung kailan sila aalis, tsaka mo ito puputulin. Paano kung may deadline ang construction? Sasabihin ng iba, ma'am, meron akong kakilala libre, mag-ritual.
E di siyempre, ikaw naman gusto mo dun sa libre. O sige, tawagin mo yung magre-ritual ng libre. Ano daw yung kailangan niya? Donation lang. O di ba pwede yun? Tatanggap siya ng donation. Hindi mo maririnig ang dasal niya sa harap ng puno. Pero isa sa pinakamahalaga na dapat ninyong tandaan, sa dasal na yon sasabihin niya, hinihiling ko na umalis ka sa punong ito kasi iniutos niya na putulin ito dahil sa construction na sinasabi. Ngayon, i-elaborate ng nagdadasal doon na siya ang nag-utos. Inutusan lang siya. Kung magagalit ka, sa kanya mo ibuntun, wag sa akin, dahil inutusan lang ako. Ngayon, gusto niyo ba yun? Na imbes na yung kapalit is spices, perdon, ritual, pag-aalay, pasasalamat, dahil sa ayaw niyong magbitaw ng budget, buhay, pamilya, mga mahal sa buhay, pangkabuhayan, at marami pang iba ang pwedeng kapalit nun. Sana lahat kayo matauhan. Dahil kaya nangyayari ang lahat ng sakuna ngayon. Hindi dahil sa babalik ang Diyos. Bago siya bumalik, ipinapakita niya sa sangkatauhan kung gaano kayo katalamak sa abuso, sa binigay niyang karangyaan. Ito ang pinakamagandang mensahe ngayon. Lahat ng laman ng mesa mo, lahat na meron ka sa harapan mo, sa pang-araw-araw mo, pwedeng itaob ng Diyos sa isang kisap mata. Kaya huwag kang sigurista, huwag kang madamot, huwag kang mapanglamang, huwag kang manloko, at huwag kang tumalikod sa obligasyon mo kapag nagparitual ka, tapusin mo para hindi ka babalik ta rin na parang walang nangyari. Sana maintindihan ninyo ang lehitimo na ginagawa sa ritual, tatapatan mo, hindi tinatawaran. Maraming salamat po.